Be a Jesus, do a Jesus, give the Jesus treatment, bigyan nyo ng pansin, tawirin ang lawa, sadyain siya. Alam nyo, mahirap yan eh, yung mahirap ngayon, lalo ngayon, ang tatawirin natin, hindi lawa, traffic. Pero may nagte-text, musta you? 99%, it's a cry for help. Baka nalulungkot, naiinip, may problema, walang masabihan, natatakot, at ang gusto lang niya, sabihin mo rin, okay, ikaw, musta you naman. Pero hindi. Nung sabi niya, musta you, sabi mo, okay, o kaya, okay, tapos na. Kasi busy ka eh. Matthew 11:28. If you are tired from carrying heavy burdens, come to me, and I will give you rest. Matthew 11:28. Pahinga, ang number one na gustong ibigay ng Panginoon sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga anak. Anong pahinga at paano tayo magkakaroon ng ganitong pahinga? Salamat, Ama, dahil kayo po ay Diyos na maawain, matulungin, at kami ay lagi ninyong binibigyan ng inyong kalinga. Sa sandaling ito, turuan niyo po kami na maunawa kung paano ang pahingang ito ay magiging amin at paano rin namin ito maibibigay sa aming kapwa. Teach us, lead us, cleanse us. In the name of Jesus, your Son, our Lord, we pray with thanksgiving. Sa Mark 5:1-17, ang walang kamatayang istorya ng tinatawag natin na demoniac o yung taong inalihan ng mga masasamang espiritu. Sa kwentong ito, makikita natin that Jesus crossed a lake and he visited a man tortured by evil spirits. And that this man ran up to meet Jesus and knelt before him. Ang lalaking ito ay nakatira sa libingan at iginagapos pero nakakawala, napapatid niya ang mga tanikala na itinatali sa kanya at nilalagot lang niya ito ng ubod ng dali. Wala nang makapigil sa kanya. And obviously, this man was tired. The people gave him more stress because of his condition. Araw-gabi, nagsisisigaw siya at sinusugatan din niya ng matatala sa bato ang kanyang sarili. At sinabi niya kay Jesus, ipangako mo sa ngalan ng Diyos na hindi mo ako pahihirapan. Nagmakaawa siya kay Jesus at nagmakaawa rin ng mga masasamang espiritu na sila ay ilipat sa mga baboy. Marami naman mga tao ang negosyoso at paglapit nila kay Jesus, nakita nila ang lalaking dating tinitirhan ng mga masasamang espiritu na nakaupo, nakadamit, at matinuna ang isip. Maraming mensahe ang kwentong ito. At muli nating balikan isa-isa ang mga verses na mahalaga sa ating pag-unawa ngayon. Mark 5:1. Jesus and his disciples crossed the Lake Galilee and came to shore near the town of Gerasa. So, yung bayan ng Gerasa, it was a Gentile community. Mga nakatira dito ay mga hindi Hudyo. So, sa tingin ng mga Hudyo, ang lugar na ito, ungodly, unclean. At dito palang kitang-kita na natin ang mensahe ng kwento na ang Panginoong Jesus ay hindi umiiwas sa mga tinatawag na unclean or ungodly. In fact, sinasadya pa nga niyang puntahan. We learn that Jesus, in Jesusness, exerts great efforts at reaching out to the unclean, the different, the other. Lumalapit, hinihipon ng Panginoong Jesus at ng ugaling maka Jesus, yung distant, the separated, the isolated. Lalong-lalo yung mga puwera nalalagay sa gilid, natatapon sa mga malalayo, the outcast. Kung sino yung nilalayuan ng lipunan, itinatali, ginagapos, itinatago sa dilim, yun naman ang pinupuntahan, nilalapitan ni Jesus. This is the type of Jesus treatment. Ganito siya magtrato, magturing
mag-alaga ng tao. Yung itinatakwil, itinatago, isinasama sa basura, sa mga patay, sa marurumi, binibigyan niya ng halaga. Mark 5:2-3. When he was getting out of the boat, a man with an evil spirit quickly ran to him from the graveyard where he had been living. No one was able to tie the man up anymore, not even with a chain. He had often been put in chains and leg irons, but he broke the chains and smashed the leg irons. No one could control him. So ang sabi dito, the man with an evil spirit. Therefore, obviously, expectedly, the Jews would have judged and condemned this man. And we can always be sure that he was already vexed. The torture was his meal every night and day, and that he was hurting. At sabi siya ay nakatira sa graveyard, sa libingan, therefore he is in isolation. He is in a life full of loneliness and decay and death. At nakatali daw ito with chains, with leg irons. Therefore, the man is under control and he is brought to separation from society. Meron tayo agad na mahihinuha sa mga detalye ng kwentong ito. That people who are considered, judged, and labeled, classified by society to be unclean, to be filled with evil, are isolated and condemned to death, treated as dead, and therefore could be maltreated. Pag ang lipunan, lalo ay isang relihiyosong lipunan, ay nagpataw na ng tawag, ng bansag, ng panunuri, ng label sa isang tao na siya ay masama, siya ay sinasapian ng demonyo, siya ay makasalanan, siya ay marumi. Ang mga relihiyosong tao, parang they feel already entitled to condemn, to maltreat those types of persons. Para bang, makasalanan naman siya, di magdusa siya magkasakit. Makasalanan naman siya, di magtiis siya, hindi ko siya tutulungan. Nagiging excuse ng maraming taong ayaw magmahal, ayaw tumulong. Pagka yung dapat tulungan ay na-consider na labelan na tawag ng makasalanan. Parang entitled ka na huwag maging mabait sa kanya. At ganoon ang naranasan itong taong hindi natin alam kung bakit ay tinirhan ng pagkarami-raming masasamang espiritu sa kanyang buhay, sa kanyang katawan, sa kanyang puso, sa kanyang isip. Immediately you learn a lesson. Anong ginawa nung lalaking ito? Nung makita niya si Jesus, malayo pa lang, iniwan niya ang kuweba na libingan na madilim, iniwan niya ang mga patay na kasalamuhan niya doon, at siya ay lumabas sa liwanag. Patakbong lumapit kay Jesus at lumuhod at humingi ng awa. Awa na huwag siyang dagdagan pa ng parusa at awa na palipatin yung mga masasamang espiritu sa mga baboy na naglipana doon sa may kapaligiran. We learn that suffering people can run away from the grave, from chains to Jesus. Jesus comes near, but people that He wants to deliver from darkness should also do their part and come near to Jesus as well. Dapat sa paglapit ni Jesus, yung taong nangangailangan kay Jesus ay gumawa rin ng paraan na makalapit. Lumabas sa liwanag. Hindi madali sa mga ganitong uri ng tao ang lumabas sa liwanag. Mas komportable sila sa dilim. Pero anong sugat ang gagaling kung hindi mo muna tatanggalan ng takip at ihahayag, ipakikita sa manggagamot ang sakit? So people can run from darkness, isolation, from rejection, from destruction to Jesus. At agad-agad, dapat na nating isipin
there could be this demoniac in us. Maaaring hindi buo, pero meron ding mga bahagi niya na nasa puso natin, nabubuhay sa puso natin. Na meron tayong bahagi na nasa dilim, nasa kabulukan, kasama mga namamatay o patay. Meron tayong bahagi na tulad ng lalaking ito, tinanggal sa middle of society, inalis sa kasalamuhan ng mga tao, inilayo, tinago sa dilim. Meron din tayo kumisang bahagi ng ating isip, ng ugali, bahagi ng ating buhay, na itinatago natin sa dilim. Iniaalis sa liwanag, itinatatwa na nandun, pero nandun pa rin. Ikinakadena, itinatali, pinipilit lang pigilin, pero hindi naman talaga napipigil. Tulad ng lalaking ito na nilalagot ang mga kadena, naghihiyaw, sinusugatan ng sarili, there could be a part of us that is destroying itself for ourselves. Dalawa kasi ang kwento dito. Isang tao na miyembro ng lipunan na napakaraming kasamaan at karumihan, inilayo ng lipunan mula sa kalagitnaan nila at itinapon sa malayong sulok, pero nandun pa rin, buhay na buhay pa rin. At ang kwento, ang taong ito ay maaari ring sagisag ng pagkatao, isang uri ng ugali, isang gawain, isang uri ng pag-iisip ng ating sarili. Na inilalayo natin sa liwanag, itinatago natin, hindi naman talaga gumagaling. Na ang tanging kagalingan ay puntahan siya ni Jesus, na ginawa na ni Jesus at patuloy na ginagawa, at tugunan ang paglapit ni Jesus sa pamamagitan ng katapat na paglapit din natin. Na pag ikay kinakausap ni Jesus at nilalapitan, ay lumuhod ka sa kanyang harapan, ihayag mo ang iyong mga sugat, ipakita mo ang iyong mga kadiliman, tapunan ng liwanag, at ihingi ng habag. May mga pamilya, meron silang mga member na matatawag na hindi normal, minsan may mga karamdaman, itinatago nila sa lipunan. Sa isang neighborhood, nakilala ko noon, dito sa Metro Manila, may isang bahay na laging madilim, laging sarado ang bintana. Meron pala silang isang anak na ang kalagayan, physical and mental and emotional, ay maituturing na hindi normal. Sa halip na ang taong ito ay dali nila sa doktor, ipakita sa lipunan, magkaroon ng mga normal na kausap, ikinulong lang nila sa kwarto. Hindi naliliguan, hindi nagkakaroon ng normal na pakikitungo sa mga tao, hindi nagagamot, ikinubli. Tulad din ng tao sa kwento natin, ikinukubli, inilalayo, pero nandun pa rin. Ano? Ang mga anino ng mga kadiliman na nasa puso natin, inilalagay lang natin sa isang sulok, itinatatwa, hindi naman nagagamot. Kaya maraming layers ang kwentong ito. Hindi lang ito tungkol sa isang individual na tao na itinatakwil ng lipunan, pwede rin tungkol ito sa ating mga iba't ibang ugali, asal, pag-iisip, kasakitan ng emosyon, ng isip, na itinatatwa, itinatago natin. Gusto ni Jesus na yun ay puntahan at yun ang ginagawa niya, pero kailangan gawin natin ang ating bahagi. Lumabas sa dilim, ibunyag ito kay Jesus, hindi sa iba. Ilapit, ihingi ng kagamutan, at hilingin natin sa kanilang paalisin ang mga masasama at madidilim na ito sa ating puso at ilagay sa tamang kalagyan tulad ng masasamang espiritu sa kwento, inilagay sa mga baboy. Simbol lang yun, symbolism. Na ang masama, ang marumi, ang may sakit, dapat alisin at ilagay sa tama. Sa tama niyang dapat kalagyan, kung kailangan ng surgery, medication, counseling, counseling, pero dapat may gawin. Balikan natin ang kwento, Mark 5:5. Night and day, he was in the graveyard or on the hills, yelling and cutting himself
with stones. Bakit nilalaslas ng taong ito ang kanyang sariling laman gamit ang matatalim na bato na para mga blade? At maraming ganon sa Middle East. Flakes. Very sharp stones. Another lesson. Suffering people cry out for help. And oftentimes, suffering people hurt themselves to cry out for help. Bakit kumisan may mga misis na parang nagmumukhang alembong at sa labas ng kalye, kembot ng kembot at bulwak ng bulwak ang kanyang mga body parts? It could be a cry for help, for attention mula sa husband na maaaring pinapabayaan siya, ipinagpapalit siya sa iba o hindi siya pinapansin. May mga anak na pasaway, ayaw pumasok, nagda-drugs, kung ano-ano pinagagagawa sa sarili, literally, nilalaslas ang sarili, sinisira ang sarili sa bisyo. It could be a cry for help, for attention from parents, from elders, from brothers and sisters, that this person might think are neglecting him. Kaya yung mga bata kumisan na sobrang kulit, sobrang likot, sobrang ingay, kulang lang pala sa pansin. Many people cry for help. And many things that people do are actually cries for help. Sabi pa nga ng iba, every Facebook post is a cry for help. Post ng post ang mga kinakain para lang sabihin, hoy, hindi kami nagugutom, ha? Meron kaming budget. Huwag nyo kaming maliitin. Meron na daw post na post, look, ang ganda-ganda ko, look, ang ganda-ganda ko, pansinin mo naman ako. Kaya mga yung mga post po, hindi naman lahat, gano'n, pero siguro 99%. Bakit ka nagpo-post? Anong pansin ang gusto mong makuha? Anong paghanga? Anong pagtanggap? O may pinaparinggan ka ba? May pinaparonggitan? Kaya nga sabi, every post is a cry for help. Anong uri lang ng help ang hinihingi? Is it for acceptance? For admiration, or sometimes for understanding? We all cry for help. The clothes we wear, the postures of our body, our vocabulary, could be cries for help. Bakit ganun siya magsalita? Ano talaga ang gusto niyang ipahiwatig? Anong tulong, anong awa, anong pangunawa ang kailangan niya? At gano'n ang arte niya. Itong taong ito, nilalaslas ang laman. At kahit sa tunay na buhay natin sa ating paligid, marami naglalaslas ng laman. Hindi pinapansin ng asawa, naglalaslas ng pulso. Hindi pinapansin ng magulang kung ano-anong ginagawa. Cries for help. Anong ginagawa natin pag merong crying for help? Pinapatahimik lang ba natin? Tulad ng ginawa ng mga taong ito sa kanilang bayan, inilayo nila para huwag nilang marinig ang ingay, ang iyak. Pag nagpapapansin, iginagapos mo ba para manahimik at hindi ka maabala? Baka sa mga pamilya natin, mga kapatid, there are people who are crying for help. Tapos ang ginagawa lang natin, binabaliwala, itinatapon, inilalayo, ginagapos, tinatali, tinatakpan, para huwag tayong maabala. Para magpanggap tayong lahat ay okay lang. Sa pagpapatuloy ng kwento, Matthew 5:6-7. When the man saw Jesus in the distance, he ran up to him and knelt down. He shouted, Jesus, Son of God in heaven, what do you want with me? Promise me in God's name that you won't torture me. Bakit takot na takot ang lalaking ito na maparusahan siya, mapalo, mahampas, makadena, matali na naman? Ito ang karanasan niya sa mga kapwa-tao niya na ito lang ang ginagawa sa kanya. Maaaring nang lumalapit sa kanya, siya pinapagalitan, siya pinapalo, itatali na naman, dadagdagan na naman ang mga tali niya, paparusahan na naman siya. At di ba ito ang nararanasan ng marami sa atin? Na pag hindi tayo kaibig-ibig sa kapwa,
Pag hindi natin sila nasusunod, pagkakaiba tayo, pinaparusahan tayo. Mga tao kasi mahilig magparusa. Merong isang wife, hindi na ibili ng gusto niyang bag, 3 araw hindi magluluto. Parusahan kita. O kaya outside ako lambu si mister, pag hindi nasunod si misis, parusahan kita. May mga magulang mahilig magparusa sa anak, hindi ka first honor ngayon, wala kang allowance. Parusa. May mga anak, hindi ako pinapansin ng magulang ko, paparusahan ko sila, magwawala ako sa school para ipatawag sila ng principal. Parusa. Diyan magaling ang mga tao, pero hindi natin lagi naiisip, ang gagaling natin magparusa. Why? Because we like to control people's behavior. Pag hindi tayo nasunod, paparusahan natin sila para maobliga silang tayo ang sundin. Hindi yun ang Jesus treatment. Dumating siya at lumapit sa lalaking ito, sukdang tinawid niya ang lawa. Hindi para parusahan yung tao. Iisipin mo, si Jesus, anak ng Diyos, laban sa masasamang espiritu, hindi dapat pinarusahan yung tao. Ikaw, tinitira ka na masamang espiritu, masama ka rin siguro, marami ka rin siguro, etong parusa. No. The Jesus treatment is different. Nakikita niya kung saan nanggagaling yung ugali, yung sakit, at yun ang bubunutin niya. Hindi niya paparusahan yung may sakit na nga. Diba? Ayan. Panay kasi ang puyat mo, panay ang bisyo mo, may sakit ka, pues paparusahan kita, hindi kita ipapagamot. Mahilig tayo magparusa to bring home a point, to prove our point, para na masabi natin, I told you so. Hindi ka nakinig sa akin, hindi magdusa ka. Hindi ganun ang Jesus treatment. So what we see here is that the man does not want and actually fears more torture. This roaring lion is actually a scared rabbit. Takot na takot yung mga tao sa kanya. Hindi nila alam, yung tao rin mismo na yon, maraming takot sa kanyang puso. Alam niyo iba, kaya lang pa siga-siga, takot din. Takot maunahan, takot maapi, takot makawawa. So nang uuna na lang, tulad ng sabi ng marami, an empty can strikes loud. Yung sobrang nagtatapang-tapangan, ang pinaka-posibleng pinakatakot. His community has obviously been torturing him. At marami mga tao kahit ngayon, lalo relihiyoso, makasalanan ka, torturen. Makasalanan ka, parusahan. May evil sa'yo, may evil spirit sa'yo, parusahan. People could be so unkind and cruel to those who are already suffering, especially if they are considered to be sinners. Mark 5:8-10. The man said this because Jesus had told the evil spirit to come out of him. Ibang-ibang approach ni Jesus. May evil spirit ka, lumabas ka dyan, evil spirit. Pero ano ang trato sa kanya ng mga tao? May evil spirit ka, ikakadena ka namin, itatali, itatago sa dilim, doon kayo magsama ng evil spirit na yan. Pero sa Jesus, bubunutin niya ang pinanggagalingan ng tunay na sakit, yung evil spirit. And that evil spirit is not always a spirit. Sometimes, maling pag-iisip na dapat ituwid. Maling paniniwala na dapat tapunan ng katotohanan. Masamang ugali na dapat baguhin. Maling paninindigan na dapat ituwid. Hindi laging dapat sisihin masamang espiritu. Kadalasan, kahit sa Biblia, pag sinasabing masamang espiritu, sa gisag, simbolo lang yon ng personal na kasamaan ng tao. Mga taong takot na takot sa aswang, pero ang totoo, takot sila sa kaaswangan nila. Pero ayaw tanggapin ng tao na may kaaswangan siya, kaya kailangan uimbento siya ng aswang, itambak niya doon ang lahat ng kasalanan niya, karumihan niya, kapangitan niya, at yun ang kanyang sisihin, pagalitan, para mailigtas niya ang kanyang sarili. Tulad ng, itong taong ito ay sagisag din ng karumihan, kasalanan ng bawat isa sa lipunan.
na ayaw nilang aminin, itinambak nila lahat doon sa tao at pinarusahan nila yung tao, thinking that it is enough to make them feel good. Pero hindi. Gabi-gabi, araw-araw, umaatungal yung tao, humihiyaw, para ring budhin nila na hindi sila pinapatahimik. Inilalayo, pero bumabalik. Mark 5:11-13. Over on the hillside, a large herd of pigs was feeding. So the evil spirits begged Jesus, "Send us into those pigs. Let us go into them." Jesus let them go, and they went out of the man and into the pigs. Kaya may iba tuloy, ayaw kumain ng baboy. Hindi naman tinitirhan talaga ng mga masasamang espiritu ang baboy at bawat isa at lahat ng baboy. Ano yung baboy dito? Sa bahay niyo ba merong poso negro or septic tank? Sa isang syudad, meron bang lalagyan ng mga basura, dalahan ng mga basura? Sa isang ospital, meron ba mga basurahan ng mga bulak na may nana, may dugo? May lagayan ba ng mga tinanggal na cancer, mga kung ano-ano mga sakit sa katawan ng tao? Meron, di ba? Para luminis ang inyong bahay, kailangan nyo ng septic tank. At hindi mo dapat masamain yung septic tank dahil yun ang role niya. May pinagkalagyan. Sa lipunan nga kung tutusin. Para manatiling matino, maayos sa biglang tingin ng lipunan, may mga miyembro ng lipunan na nagsisilbing septic tank. Sa kanila natatambak yung mga unpleasant, unclean tasks to make society work. Lagi na lang nating minamasama yung mga ibang propesyon na sa tingin natin ay hindi banal. Pero kung tutusin, pag tinignan mo yung malawak na lipunan, nagkakaroon sila ng function to keep society sane, to keep society functioning. Sila lagang napa-assign sa unpleasant and many times unclean tasks. Ano ang papel mo bilang anak ng Diyos sa ganitong uri ng kalagayan? So sabi ng mga espiritu, ipadala nyo kami sa mga baboy where we belong. At hindi naman literal lagi yon sa buhay natin. May dapat kalagyan. Halimbawa, merong mental illness, edi dapat nasa mental health institution, mental hospital, para mapagaling. Pero ang tingin natin sa mental hospital, parang isang parusa, kaya ipinopose mo ba? Dadalaw ko ngayon sa nanay ko na nasa mental hospital. You don't. Kasi ginadjudge mo ang mental illness as something na nakakahiya. Pero dadalaw ko sa nanay ko kasi nag-transplant ng kidney, hindi mo kinakahiya. Pero bakit yung sakit ng nanay mo na mental, kailangan itago? At maraming mga issues, mental talaga. Marami sa mga sicknesses natin, mental. Mga ugali na dapat talaga ilabas sa liwanag, dalhin sa tama, sa manggagamot, in this case si Jesus sa kwento. Pero sa buhay natin ngayon, maraming uri ng manggagamot, dapat ipagamot, ipaayos. Hindi itago, hindi ikubli, hindi itatwa, hindi ikahiya. So, sabi ng mga evil spirits, send us to the swine. Evil spirits have negativity has to be sent out, to be let out. Dapat na ilabas, dapat palabasin ang sama ng loob, ang sama sa loob. Kaya di ba kung minsan, ang sama ng loob mo, sabi mo, alam mo, magkukwento ako sa iyo para lang makahinga. Salamat, kahit hindi ka nagpayo, naihinga ko, kasi kailangan ilabas. Tulad din ng taong nasa kuweba, kailangan siyang ilabas, dalhin kay Jesus. At tayo naman, yung mga sama ng loob natin, mga sama sa loob, mga kasamaan natin, kadiliman natin, dapat ilabas kay Jesus para magamot. Huwag lang laging itago. Pero dapat ding suriin, kasi maraming akala natin sakit o masama, hindi naman pala, na condition lang tayo ng lipunan,
na isiping masama yun. Kaya i-review din natin kung ano ba talaga yung masama na dapat ipagamot, ano yung sakit na dapat ipagamot, at ano yung akala lang natin sakit, hindi naman pala sakit, so hindi pwedeng gamutin at hindi dapat ipagamot, dapat lang tanggapin. Dapat nating suriin ang mga ganong bagay. So, it's not always a literal bad spirit that is the issue. Most of the time, and most often, you have to drive out a bad thought, a bad idea. You have to drive out a bad feeling, a bad emotion into the right container. And in the case of the evil spirits, the pigs. Kasi sila yung symbolically kilalang marumi. But in our case, ano yung dapat nalagyan? Yung bagay. Sobra kang depressed, kailangan mo ng clinical counseling. Doon mo ilabas. Sobra kang sikil, sobra kang pigil, di matuto kang magwala sa tamang paraan para makalabas yan. Meron kang kinikimkim na galit, sama ng loob, kailangan mo ilabas. Doon sa tamang dapat sabihan, yung tao na pinagmumulan nito o yung taong makakatulong na ito isolve, pero hindi mo sasabihin kung kani-kanino, kasi baka kumalat lang, maging chismis lang, hindi naman na-solve yung problem, hindi yun ang tamang lagyan ng spirit na yun. Merong tama. Yung mga iba, ayaw magpagamot. Yung sakit nila dapat dalhin sa manggagamot, hindi na ilalagay sa tamang dapat kalagyan. Mga young people, ang daming energy. Punong-puno ng energy, sumasabog na bulkang mga energy. Tapos pigil ka ng pigil, sikil ka ng sikil, lalabas din yon sa ibang paraan. So dapat bigyan mo siya ng mga tamang lagyan. Mag-sport siya, mag-active siya, mag-hobby, mag-ganito, mag-socialize, kaysa sikil ka ng sikil, quiet ka, tumahimik ka, sa bahay ka lang. Sasabog din yun. O baka hindi mo lang alam, sumasabog-sabog na sa ibang lugar. Kailangan ilabas. Bulkan man, kailangan pumutok at sumabog eh. Pigsa man, kailangan pumutok, di ba? Tagyawat man, kailangan i-extract. Hindi dapat kinikimkim, itinatago ang anumang what you might consider negative. Mark 5:14-15. The people came out to see what had happened. When they came to Jesus, they saw the man who had once been full of demons. He was sitting there, number 1, sitting. With his clothes on, number 2, and in his right mind, number 3. Bakit inihambing? Obviously, before the Jesus treatment, he could not sit. Laging balisa. Laging tumatakbo, umuupo, nagpapaikot-ikot, nagpapasirko-sirko. Kasi ang taong balisa, ipapakita ng body language. Kaya yung nakaupo kang tahimik, sisilyon-silyon ka, tomba-tomba, nangunguya-nguya-koy, hindi mo yung nagagawa kung napakahirap at nagkakagulo ang kalooban mo. So the man was now seated and with his clothes on. So kanina, hubot-hubad. Alam niyo yung maraming mga taong may mental illnesses, naguhubad? Because ang paghuhubad, nang hindi ka naman nasa banyo o maliligo, o may iba kang gagawin na private, ang paghuhubad sa publiko could be a sign of deep depression or mental illness. At sa Biblia, marami sa tinatawag nilang a man possessed by evil could actually be clinically diagnosed today as suffering from depression. Acute depression. Wala pa lang silang tawag nung araw dyan kasi wala pang clinical psychiatry and psychology. So lahat ng hindi nila maintindihan na behavior, tinatawag nilang demonic possession. But now, these symptoms show very clearly that it could have been grave and acute depression. At pagka merong depression, merong schizophrenia, nagkakaroon ng split personality, tuwan-tuwa ngayon, malungkot mamaya, violent ngayon, gentle mamaya, at nag-iiba-iba ang boses. Ay, boses ng Santo Niño. Ay, boses ng ganun. Ay, boses ng tiyanak. Evil. Yun agad ang tingin ng mga taong hindi aral sa clinical training at knowledge. So,
the man was already dressed and in his right mind. That is the clue that there was a mental illness in this man also. Now, he was in his right mind. At sino man na nilalapitan ni Jesus at lalapit din kay Jesus, luluhod sa kanya at magpapatulong mula sa iyong pagkabalisa, mapapaupo ka ng tiwasay. Mula sa pagkakahubad na maaring physical or emotional or spiritual nakedness, you will be dressed with dignity. And mula sa pagiging crazy or ill, you will be in your right mind. Si Jesus ang gamot. Ang katuruan ni Jesus, ang gamot. Ang style ni Jesus, ang gamot. Kanina, sinabi natin na maraming bad behavior, self-destructive behavior, cry for help. Nagpapapansin lang pala. Bakit si Jesus manggagamot? Hindi naman siya nagpalunok ng kung ano mga gamot. Because attention, touch, love, all of them heal. Pag ikay marunong magbigay ng pansin, and you touch people, physically, emotionally, spiritually, you listen to their cry for help, you affirm them, you give them value, they heal. Itong batang to, napaka-super likot. Mula nung lagi kong pinapansin, iyayakap, ginaganito, pinapakain, nabawasan ang kalikutan niya, nabawasan ng sobra niyang gulo. Healing. Kaya tayo pwede lahat maging doktor. Sabi ni Jesus, greater than what I have done, you can do. You will do. And Jesus was a healer. Hindi laging may mga rara-rasis, boom, 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 tapos galing na yung pasyente. Akala mo laging may mga formula. No. Love heals. At yun ang hindi naramdaman ng taong ito ng tagal-tagal, may magpahalaga sa kanya. Kasi sino man ang mga pasaway sa inyong pamilya, sa inyong lipunan, sa inyong grupo, be a Jesus, do a Jesus, give the Jesus treatment, bigyan nyo ng pansin, tawirin ang lawa, sadyain siya. Alam nyo, mahirap yan eh, yung mahirap ngayon, lalo ngayon, ang tatawirin natin, hindi lawa, traffic. Pero may nagte-text, musta you? 99%, it's a cry for help. Baka nalulungkot, naiinip, may problema, walang masabihan, natatakot, at ang gusto lang niya sabihin mo rin, okay, ikaw, musta you naman? Pero hindi. Nung sabi niya, musta you? Sabi mo, okay. Okay, okay. Tapos na. Kasi busy ka eh. Lalo nagkasakit. Mamaya nabalitaan mo, tumalon sa tulay, tumalon sa building, lumulon ng granada, kasi nagmumustayo, hindi mo pinapansin. Kailangan pansinin. One of my most difficult ministries as a pastor is to officiate in funerals na yung yumao ay nag-suicide. It's hard. Very hard. Hindi mo alam kung anong sasabihin mo at saan ka huhugot ng pang-comfort sa mga tao dahil 99% of the time, ang pamilya ng nag-suicide are full of guilt. Self-inflicted man yon. Kasi sasabihin nila, tumawag sa akin kanina, busy kasi ako, hindi ko kinausap ng mahaba. Kung alam ko lang magpapakamatay, kakausapin ko kahit 3 oras. Nagte-text, hindi ko sinasagot kasi may ginagawa ako. Kung alam ko lang, nagagawin niya yan, sinagot ko sana. Kaya ang hirap. Ang hirap-hirap nung may dala kang guilt. Kaya mga kapatid, do a Jesus. Cross your lake and visit your demoniac. And sometimes the demoniac is in our heart, so we have to cross our own lakes. Bigyan natin ng oras, pansin, yung bahagi ng ating pagkatao na nag-uumiyak, nagsusumamo, at naglalaslas ng laman para mapansin at mabigyan ng tamang atensyon. So the man had once been full of demons,
Ibig sabihin, no longer because of Jesus. Now he is sitting. He is relaxed and rested with his clothes on. Because of the Jesus treatment, he is now re-dignified, re-covered with decent clothing. And the man was now in his right mind. He was restored. Ganyan dapat ang ginagawa ng bawat Kristiyano who ministers to others. Hindi yung pag merong may kasalanan, merong masama, merong nagkamali, pupuntahan mo para pagalitan, para disiplinahin, para sermonan. Pag alis mo, mas depressed siya, mas nalungkot, hindi siya na-relax, hindi siya napahinga, hindi siya na-redignified, lalo't ibinisto mo pa, pinulpito mo pa ang kanyang mga kasalanan at siniwalat sa lahat na pag-usapan, anong redignifying ang mangyayari doon? You shame the person. At yung mga sinishame na yan, so-called dinidisiplina in public, they are not able to recover. People don't forget. And they are not restored. Imbento lang naman kasi ng religion yung ganung uri ng mga disiplina eh. Para palabasin na, hindi namin tinotolerate yan. As a leader, holy ako, hindi ko ito-tolerate yan. Titiwalag ko yan, tatanggalin ko yan, pupulpito ko yan, ipapahiya ko yan, para huwag niyong masabing, kinukonsenti ko. So therefore, ang inililigtas ko, yung sarili kong reputasyon, yung sarili kong position, pero natulungan ko ba yung tao filled with spirits? Natulungan ko ba yung tao na naglalaslas ng laman? Natulungan ko ba yung taong kasama ng mga nabubulok at mga patay? Hindi. Na-promote ko lang ang sarili ko. Kaya mga congregation, ay pag ganyan, di namin ina-tolerate yan, tinatanggal namin yan, inaalis namin yan. O sige na nga, badal ka na. But is that the style of Jesus? That is the style of the Pharisees. Mambato, manghamak, mangpahiya, magparusa. But that is not the style of Jesus. So he was in his right mind. Therefore, it was a grave case of mental illness, of disorientation, of mental darkness, which is really what many people will call depression. He was naked, extra strong, dirty, crying out, self-destroying, signs and symptoms of acute depression. Bantayan nyo kahit sa mga pamilya nyo, mga kapatid. Isang symptom ng depression, ayaw maligo, ayaw magsipilyo, napapabayaan ang katawan. Ngayon, meron namang ibang lifetime habit na nila yon. Baka naman hindi depression, sa laula lang talaga. Pero pagka dating ang linis-linis, maayos, nakita mo napapabayaan ang sarili, hindi nagpapagupit ng buhok, nagmumukhang basahan, malamang depression yan. Be sensitive. The Jesus treatment drives demons out and away. The Jesus treatment does not demonize and punish the victim, but gives attention to the victim. The Jesus treatment gives rest and relaxation, does not stress and torture the victim. The Jesus treatment dignifies and restores people, does not strip, degrade, or shame the victim. At ang mga ito, usually, yun ang tinatawag na church discipline. Iparusa, napapahiya ka, nasisira ang iyong dangal, napag-uusapan ka, hindi yun ang style ni Jesus. True Jesusness does not tolerate wrongdoing or sin or error, but does something drastic, revolutionary, and loving to pull its roots out from the ground. Binubunot ang pinagmumulan, hindi lang kinukure yung symptom. So the victim in the story has many counterparts and equivalents today. People could be oppressed and overpowered by evil forces. Many people could be damaged by evil thoughts, acts, habits. Many people could be deemed as rotten and hopeless, considered as dangerous and threatening,
Therefore, many people are bound in chains, and they are consigned to be living among the dead. Marami ngayon yung demoniac na yan sa ating kapaligiran. Iba-iba ng level ng symptom, iba-iba ng anyo, uri, hugis, tunog, pero pare-parehong mayroong problema, mayroong need, and most of that is really spiritual. Kulang ng pagpansin, pagtanggap, pagmamahal, paggamot, pagkalinga ng kapwa, kaya lalong lumalala. A lot of what the ancients called demonic possession could actually be clinically diagnosed and understood now as depression. And now, maraming taong depressed. Ang dami-dami. What with our painful separation of families because of having to work abroad or away from your home? It causes a lot of depression. Kaya yung mga iba, OFW na nga yung asawa, ito namang naiwan dito, magkakasino pa. Kasi daw, nade-depress. Ano ang dapat gawin sa mga ganito? Yung mga, wala na nga ang mga magulang, kasi nasa abroad pareho, yung anak laging wala rin sa bahay at nagkakalat at nagwawala, anong dapat gawin doon? Marami tayong mga frustrations, mga lungkot, mga inis, mga galit. Dapat ilabas, pero sa tamang venue at ilagay sa tamang lugar. Hindi yung nade-depress ka, biglang mangangaliwa ka dahil nade-depress ka. Maling lugar na paglalagyan yun ng depression. Nagagalit ka sa asawa mo dahil nagtaksil siya, magtataksil ka rin, maling lalagyan ng galit mo yun. Kasi pareho na lang kayo. O di, mawawalan ka na ng right mag-sermon kasi pareho na lang kayo. Nauna lang siya, pero ikaw yung mas recent. Yung pinapabayaan ka ng magulang mo, papabayaan mo rin sarili mo, maling lalagyan ng hinanakit. Dapat tama ang lalagyan. At si Jesus dapat ang magbunot at ilagay niya sa tamang lalagyan. How much does the community demonize and punish and torture and degrade the damaged, the fallen, the near dead? O itong batang babaeng ito, kaya aga-aga pa nag-premarital sex, nagtiwala kay boyfriend, tapos sa buntis, iniwan ng boyfriend. Anong gagawin mo sa kanya? Papagalitan mo ba talaga? Bubugbugin mo? Ano ang dapat gawin sa ganung mga panahon? Siyempre, dapat may sermonan din, pero sa tamang lugar, sa tamang lalagyan. Hindi yung panahon na litong-lito siya, feeling na kawawang-kawawa, gulong-gulo ang isip. Ang kailangan muna niya ay pag-unawa, pagtanggap, pagmamahal, at mamaya mo na isplak-isplakit. Siyempre may isplak-isplak din yun, ano? Alangan namang wala. Pero may tamang lugar. Hindi lagi kang galit, lagi kang nagsisermon. May tamang kalalagyan. Tamang panahon, tamang approach, tamang style. How do people abuse the clinically depressed? Kahit sa atin, di ba? The mentally sick and insane. Nakita mo na nga, na nawawala na sa sarili, kakantsawan mo pa. Ginagawang object ng comedy yung mga taong mentally ill. Dapat bang pagtawanan yon? Dapat bang ganunin talaga yon? Anong dapat mong gawin sa mga taong grasa? Yung naglalagay ng mga putik sa ulo nila, yung mga namumulot ng mga basura, hindi naman nagre-recycle. Anong dapat gawin sa mga ganito? Ganito yung man sa kuweba eh. They should receive the Jesus treatment. Iba-ibang degree. At may mga cases naman na dapat professional sa mag-handle. Kasi kung minsan violente, hindi mo alam how to handle, pero dapat bigyan ng pansin. How would you like to be treated if it were you? If it was your loved one? Isang dapat natin gawin mga kapatid, alisin ang stigma ng mental illness. Huwag nyo itong itago na parang isang malaking kahihiyan. Yung sakit sa paa, sa bukong-bukong, sa puso, diabetes, ganun din dapat ang treatment sa sakit sa utak. Tigilan na yung tawag na may toyo, may tililing, may ligwak, kasi derogatory. Hoy, bakit ganyan ang nanay mo? Sabi mo, alakas mo, may mga imbalance kasi yung iron at saka deficient kasi siya sa calcium, sa brain niya. In other words, may ligwak.
Pero dapat man tawagin mong ganun yun, meron agad na derogation, merong panglalait. At isa yan sa mga advocacies ng ilang mga mulat na tao, put mental issues and mental health in the center of people's consciousness, na hindi ito itratong nakakahiya, itatago tuloy, kundi ito'y dapat magamot. Isang uri ng sakit. Matthew 7:12, treat others as you want them to treat you, sabi ni Jesus. Kung ikaw, yung demoniac na yon, paano mo gustong matrato? Kung ikaw yung nagkamali, kung ikaw yung makasalanan, ikaw yung nalinlang ng mga espiritu, tinirhan ng maraming bisyo, tinirhan ng maraming negative things, how would you like to be treated? Well, treat others that way you want to be treated. Galatians 6:1-2, my friends, you are spiritual. So if someone is trapped in sin, you should gently lead that person back to the right path. You obey the law of Christ when you offer each other a helping hand. Dapat daw gentle, banayad ang paggagamot, ang pag-akay. Ephesians 4:32, be kind and merciful. Suffering people cry out for help. Suffering people hurt themselves to cry out for help. So you be sensitive to people's cries for help. Husband, ano ang mga cry for help ng iyong wife? Wife, ano ang cry for help ng iyong husband? Marami kasing tayong cries for help, hindi natin inaamin. Parang nahiya tayong aminin. So ipapahiwatig na lang. Kaya pahiwatig na pala ng pahiwatig, hindi pa napapansin, lalo tuloy nagmamaktol. Dapat sensitive. The Jesus treatment is reaching out, gentle and kind, and most importantly, the effect is rest, peace, restoration. And as we have said, the possessed man in the story need not be another person. It could be the person's own heart and mind. Sa sarili nating mga puso, baka meron tayong itinatago, ikinukubli na possessed man. Dapat palabasin ng kuweba, dalhin kay Jesus, malapatan ng tamang lunas, ma-restore at mabuong muli. Some people would treat their own hearts and minds, the evil and rotten in their own hearts, and their own spiritual disease, the way the man in the story was treated. Some people would demonize, deny, banish, hide, chain, and imprison their bad and spiritually sick side. That man in the story could be none other than our dark side. What will you do with that dark side? As the demon-possessed man ran out of the grave to kneel before Jesus, asked Jesus not to hurt him, but to save him from pain, and begged Jesus to cast out evil spirits from him, we can do the same. Do not maltreat your own inner self. Do not deny your own inner self as if it does not exist. It is there. You have to deal with it correctly, nicely, gently, as Jesus would. So we can also bring out our sick spirits out of darkness into the light of God. We can ask Jesus to ease our pain. And we can pray to God to drive out the evil in us. Because there could be a bit of the demon-possessed man in each one of us. The demon-possessed man could be us, or a dark corner of our own hearts. Jesus crosses the lake to meet with us. We only need to come out of the dark place of the dead and submit our hearts to God for deliverance, for liberation, for healing, for restoration, for peace. Receive and enjoy the Jesus treatment and give it to others, especially your family, your loved ones. Dear Lord, we thank you
that you sent Jesus to cross the lake from heaven to earth to come to us. Teach us to recognize the demoniac inside of us, bring it out of the cave of darkness, of death, of decay, and ask Jesus to minister to us. Teach us, Lord, to surrender to you the dark, the evil, the bad side that should be taken out and be put in its right place. Pagbulay-bulayan natin, mga kapatid, ang kahulugan ng lahat ng ito sa inyo-inyo mga personal na buhay. Be with the Lord.